Ah, baka naman nakakatakot yan ha. Teka, isasama ba si Boyet? Kailan ba yan? Mamaya na, di ba? Tanong ni Adong. Ang sabi naman ni Juan, mamaya na at hindi daw nila isasama si Boyet. Kapahamakan lamang umano ang bitbit nito. Ayos lamang na maging kasundo nila pero kapag tinuruan din ng karunungan, baka gamitin umano sa hindi maganda. Sumagot naman si Adong na isama na lamang daw nila si Boyet. Kahit papani maging kampante umano siya para dalawa sila noon. Nakapagbitaw na umano si Juan kanina ng kataga. Dapat ay panindigan niya ito. At naniniwala naman si Adong na mabuting tao si Boyet noon. Nagbuntong hininga si Juan. Tumango na lamang ito. Pero makikita sa mukha ang agam-agam. Nagmungkahi si Juan na umuwi na muna si Adong. Magbalot ito ng ilang damit dahil matatagalan umano sila. Baka umano umabot ng 2 araw o hindi naman kay 3. Dagdag ni Juan, siya na ang bahalang mag-abiso kay Boyet para sabay sila mamaya at magkita-kita umano sila. Sa dulo sila ng lupain magkikita kung saan may 3 puno doon ang kulo. Alam naman ni Adong ito. May kamalig doon na tambayan niya dati nung hindi pa niya nakikilala si Juan. 11:30 ay dapat nakarating na si Adong doon at Boyet. Umuwi na si Adong. Kinakabahan man pero sa isip ni Adong noon, magiging maayos ito. Pinagkakatiwalaan niya si Juan. Isa pa, nananabik din siyang magkaroon ng abilidad na kagaya ng kay Juan. Nang makarating sa bahay, naligo po umano ito. Kinondisyon ng katawan sa pag-aakalang mahabang paglalakbay ang gagawin nila. Nagpaalam pa siya sa mga magulang para hindi mag-alala mga ito. Nasita pa nga ito dahil malalim na gabi na ang lakad niya. Pero sinabi niyang si Juan ang kasama. Kaya ayon, pumayag kaagad. Naniguro na si Adong ng mga panahon na ito. Sinukbit niya na rin ang itak. Hindi pa nakontento ay nagsuksok pa siya ng kutsilyo. Ito yung ginamit ni Juan sa pag-ihaw doon sa baboy. Nakabantay lamang sa oras si Adong at pagsapit ng 11:00 ay umalis na ito. Sasaglit sana siya kay Boyet pero pinili niyang dumiretso na lamang. Hanggang sa noong palapit na siya sa dulo ng lupain, may naririnig siyang yapak sa lupa. Nakasunod ito sa kanya at bigla na lamang umanong nawala yung napak na yon. Kung kaya naman sinipat niya ang likuran. May nakita siyang tao na mabilis na nagtago sa isang puno. Napamura si Adong at kaagad naisip na kalaban ito. Kaya kaagad niyang inumang ang itak. Lumapit sa kung saan nagtago ang nakita at nagwika ng, "Lumaban ka ng patas! Walang taguan! Duwag lang yung nagtatago eh. Magpakita kang hinayupa ka." Napatigil panandalian si Adong. Pansin niyang lumabas ang tao. At dito ay narinig niyang tila bumunot ito ng patalim. Tunog taluban kasi yun. Hindi nga siya nagkakamali. May itak nga ito na katulad niya. Nakahanda din sa mangyayari. Para ba umanong aatras na lamang si Adong ng mga sandaling ito. Pero napasubo na siya. Kaya naman nilabanan niya ang takot. Bumuntong hininga si Adong. Maiging pinag-aralan ang kilos ng tao. Hindi niya maaninag ang mukha. Basta mahabang damit ang suot at nakapantalon pa. Akma na sanang susunggaban niya ito. Nang bigla na lamang may dumakma sa kanyang leeg at para siyang kinoryente. Napakadiin umano ng pagkakakapit nun. Kung kaya naman nagpumiglas si Adong.
Leche! Ang tatapang niyong dalawa! Bungad ni Juan. Siya pala ang dumakma kay Adong. Itong si Adong naman ay nagtaka. Binitawan siya ni Juan tapos nagsalita na yung taong inaakala niyang kalaban nun. Sus! Kaulang pala yan, Adong. Kinabahan pa naman ako. Magpakilala ka kasi. Bungad ni Boyet. Nakaramdam ng matinding pagkabanas si Adong. Kamuntikan pa niyang masuntok si Boyet noon. Si Boyet umano ang nasa likod. Dapat daw ito ang nagpakilala. Animal ka. Patay ka na dapat, Boyet. O siya. Tara na. Gusto yung ganyan maugali Ang tatapang. Boyet, ganyan lang Oh, ano pang inaantay yung dalawa? Tara na Sumunod naman sila kay Juan. Pero inambahan talaga ng pagtaga ni Adong si Boyet. At sinabi pa nitong yun daw dapat ang gagawin niya kanina. Mabuti at nadlakan pa. Kung magsalita ka parang hindi naman ako gagalaw Siyempre iiwas ako. Tingin mo. Ay, ganito ang naisip ko. Gigilid ako. Tapos tatapihin ko yung itak. Siyempre kasunod nun, tatama na yung itak sa leeg mo. Hindi na lang sumasabat pa si Juan sa sinabi ni Boyet. Ang yayabang ng mga binatang kasama niya. Pero hinayaan niya mga ito. Natutuwa si Juan pakinggan ng dalawa na nagpapataasan ng garbo. Nagtanong si Adong kung saan ba sila pupunta nun. Ang sabi naman ni Juan, lugar daw kung saan siya nanatili ng halos 1 buwan. Bago pa siya magtrabaho bilang magkokopra. Nagkatitigan ng dalawa. Para bang nagtutulakan kung sino na ang magsasalita. Hanggang sa sumabat na si Boyet. Ayon dito, ano umano ang gagawin nila doon at parang napakaselan magsalita ni Juan. Maganda doon. Basta maganda ang makikita nyo. Talagang magugustuhan nyo kagad ang lugar sa bungad pa lang. Ay, wag na lang kayo magtanong at sumunod na lang. Wala nang nagreklamo pa sa dalawa. Sumunod sila ng sumunod. Pero ang tagal daw nilang dumating. Tingin pa noon ni Juan, nasa bukiran ng bangkal sila. Tawid ng ilog, akyat ng bundok. Tawid ng malawak na sakahan at gubat ang dinadaanan nila noon. Makikitang bagot na si Boyet na para bang gusto na nitong magreklamo. Si Adong naman ay masama ng mukha. Sobrang layo na talaga nila. Hanggang sa huminto si Juan at dito ay humarap sa kanilang dalawa. Ang sabi ni Juan, magpapalipas sila ng umaga sa lugar. Magpapahinga lamang sila saglit tapos maglalakad ulit nun. Lang iya. Kala ko pa naman dumating na tayo. Magpapahinga lang pala. Gaano ba kalayo yung kailangan nating lakarin? Diyos ko naman, Juan. Ano ba kaimportante yung lugar na yon? Ang lugar na yon? Ay, yun lang naman ang magpapabago sa buhay nyo. Huwag ka na magreklamo pa. Kung gusto mong makamta ng bagay na hinahangad mo, dapat mong pagtiyagaan yon. Gaano man kahirap. Sandali. Parang nang sinabi mo na talagang gusto ko yun Ikaw naman yung tumutulak. Kaloko ka talaga, Juan. Teka. Uy! Pitikin ko yung ilong mo Huwag mo naman tapakan yung paa ko, Boyet. Tumawa lang si Juan. Umupo ito sa gilid ng malaking puno. Sumandal at pinikit ang mga mata. Sina Boyet at Adong, nagpahinga na lamang pero padabog na ang kilos nun. Magkahiwalay ang dalawa, pero may magagandang pwesto mga ito. Nakaidlip noon si Adong nang bigla na lang kinalabit siya ni Juan. Ang mukha ni Juan ay napakaseryoso. Sa mga sandaling ito ay tumitilaok na mga manok sa gubat. Madaling araw na. Adong, gisingin mo na si Boyet. Huwag kayo maingay Kung saan ako pupunta,
Sumunod kayo sa akin. Alerto ha. May banta sa paligid. Walang ano-ano. Tumango si Juan at kaagad pinukaw si Boyet. Nagulat pa si Boyet pero kaagad itong sinenyasan ni Adong. Ang sabi, kikilos na sila pero hinay-hinay lang. Nagtanong si Boyet kung bakit. Basta, hindi ko alam eh. Sumunod na lang daw tayo kay Juan. Dali, dito. Teka, huwag mo namang sundutin yung puwet ko. Sisipain kita eh. Medyo kinakabahan si Adong. Nakasunod siya kay Juan pero panay siya sipat sa paligid. Tanong niya sa isip nun, anong banta kaya ang nasa paligid nun? Hanggang sa huminto si Juan, pero nakahudyat ang kamay nito sa kanila. Shh! Wala maingay ha! Tingin kayo sa kaliwa. Dito! Ay, ang sarap niyong pag-untugin. Huwag niyo akong itutulak. Ay, nakikita niyo yan. Tingin doon, Boyet. Kunat naman ang mukha mo. Yan o. Wakwak yan. Dalawa. Baka natunugan nila yung paggala natin. Aabante ako ng lakad ha. Tapos kayong dalawa, magpupulasan. Lituhin natin. Alis to ha. 1, 2, 3. Mungkahin ni Juan. Para umanong magkabaliw-baliw sila ni Boyet noon. Hindi alam kung anong gagawin. Basta nagpulasan na lamang sila matapos ng bilang na yon. Si Boyet ay panaymura at habang hawak ang itak ay nakatingin sa kung saan dinuro ni Juan ang aswang. Si Adong ganun din. Wala naman siyang nakikitang aswang sa lugar. Tanging si Juan lang. Ang nakikita niya kasi ay puno lamang pero napakadilim. Sumusuot-suot na si Adong sa napakasukal na lugar. Panay hinto nito at dito nakarating siya sa may espasyo. Si Boyet, natatanaw niya sa malayo nun. Nakadipa na wari ba'y nakahanda ang sarili sa anumang komosyon. Ilang saglit lang, nakarinig na si Adong ng nakakakilabot na tinig. Para umano itong boses ng napakalaking uwak. Umeeko yun sa buong lugar. Binalot ng hilakbot si Adong. Sinisipat niya kung saang direksyon ito. Para bang nasa itaas daw banda. Hinahanap niya si Juan. Hindi niya nakikita. Kung kaya naman minabuti niyang sumuksok sa damuhan para magtago. Hanggang sa bigla na lang may kumalabog sa kanyang likuran. Dahilan naman at napatalon sa gulat si Adong. Inihanda niya kaagad ang itak. Nakita niyang gumagalaw-galaw ang damo at parang may nagbubuno. Ang tinis ng tinig na naririnig niya. Hanggang sa ilang saglit lang. Nakita niyang may naglakad patungo sa kanya. Si Juan ito. Kaya naman napapaisip siya na baka nakipagbuno na si Juan. At ito yung biglang kumalabog sa kanyang likuran. Tumakas ang isa. Pero nadali ko tong isa. Tignan mo. Hindi inaasahan noon ni Adong na habang papalapit sa kanya si Juan. Hatak-hatak pala nito ang sinabing wakwak. Kung nakakatakot daw ang gabunan maging ang balbal, mas nakakatakot pa umano ang wakwak. Binagsak pa ito sa kanyang harapan. Yung mukha, pinaghalong mukha ng kambing at paniki. Tapos ay may malapad na pakpak ito na wari ba'y nanlilimahid yan sa kintaba. Matutulis ang bawat dulo ng pakpak. May kalawit ito. Napamura umano si Adong sa mga sandaling yon. Pero hindi niya tinangkang hawakan ng bahagi ng aswang. Postura pa lamang kasi, talagang hindi na kaaya-aya. Nakakapangilabot. Yan ang wakwak.
Sinlakas din niya ng gabunan. Pero mas mabilis nga lang talaga ang gabunan. Ano kayang balak gawin ng mga ito ano? Hindi naman kumakain ng tao ang wakwak. Wika ni Juan. Walang nasabi si Adong. Umiiling lang ito. Maliban sa kilabot, namangha din si Adong. Hindi niya lubos sa kalain na hindi lang isang lahi ng aswang ang makikita niya. 3 na ito at magkakaibang itsura. Umalis sila sa lugar. Si Boyet naman ay nagtanong kung saan sila galing nun. Ang sabi ni Adong, kumatay lang naman daw ng wakwak. Weh, totoo? Doon kanina may nakita akong lumilipad eh. Totoo. Alam mo namang di ako duwag eh. Yung nakita mo, kasama yun ng aswang, tumakas lang. Sabi ni Adong. Kumatay daw. Ikaw? Kakatay ng aswang? Hindi kaya sisirit ka ng takbo? Hindi ako bulag no? Nakita ko nagtago ka. Patunay na yung amorse ko sa damit mo. Pakiyabang mo. Habang nakikinig si Juan ay gusto niyang bumati kaso hinayaan niya lamang ang mga ito. Gawa ng naaaliw siya sa pagyayabangan ng dalawa. Noon pa man, hindi na matapos-tapos ang iringan ng mga ito. Katunayan, nakita niya nang nagsuntukan umano ang dalawa. Dalang sa palakasan ng mga lolo nila dati. Kesyo ang lolo daw ni Adong basagulero at tinitingala ng mga kabataan noon. Ito namang si Boyet bumanat. Tagahilot lang daw ang lolo ni Adong sa lolo ni Boyet. Dagdag pa ni Boyet, ang lolo daw ni Adong ay maagang napanot. Mahimahimatay daw sa kakatawa itong si Juan. Tanggal umano ang problema niya sa kulitan ng mga ito. Habang nakasunod sa kanya ang mga ito, napakaiingay na. Nawala yung pagkabanas na muka at pagkabagot. Nakalimutan na ng dalawa na sobrang layo na pala ang nilalakbay nila noon. Mga 2 oras pa ang lakaran. Dito na sinabi ni Juan na dumating na umano sila. Ginala kaagad ang paningin ni Adong sa paligid. Wala naman siyang ibang nakikita, maliban na lamang sa gubat at isang ilog. Ang sabi ni Adong, anong gagawin nila sa lugar na ito? Sa tawid ng ilog, may bahay doon. Barong-barong lang nagawa ko. Mauna na kayo at susunod ako mamaya. Pahinga muna kayo doon. Teka, saan ka pupunta? Diyan lang. May ihahanda lang ako. Sige na, mauna na kayo. Tapos dito kayo sa gilid dumaan bago tumawid ha. Malalim ang ilog. Matapos makapagsalita ni Juan, umalis na ito. Yung dalawa naman ay nagkatitigan. Nauna si Adong na tumawid ng ilog. Ayon pa sa kanya, tama si Juan. Malalim nga at tingin niya ay parang may kuweba sa ilalim nun. Sa gilid sila dumaan at nang makatawid silang dalawa, nakita nila sa itaas na bahagi ng lugar na mayroong kubo. Maliit lamang ito pero nakakatakot ang paligid. Paano ba naman kasi? Nagsisilungan ito ng 2 malalaking puno ng balete. Tapos may isang puno doon na parang hugis mukha ng halimaw. Langhiya, wala na ba siyang naisip na lugar na iba? Diyan niya talaga tinayo yung kubo, no? Wika ni Boyet. Bagaman natatakot si Adong, pero hindi niya pinapahalata ito sa kasama. Sa halip, nagtungo na siya sa kubong yon. Pagkabukas niya ng pinto, napaatras si Adong dahil bumungad sa kanya ang bungo ng tao na nakalapag sa may papag. Napamura si Adong pero nagtaka siya. Paano ba naman kasi? Tao ang bungo pero may pangil ito. Yung pangil pa, itim ang kulay at ang lalaki. Anong klaseng nilalang daw ito? Tanong sa isip ni Adong. Kinawayan niya si Boyet.
Sinabihan pa niya itong duwag, ba't hindi daw lumalapit? Pero ang totoo, maging siya noon ay naduduwag na rin. Ginala niya ang paningin sa kabuuan ng kubo. Maliit lamang at nakaangat sa lupa ang sahig. Nakakapanghilakbot ang mga bagay na nakikita ni Adong. Maliban sa bungong yon ay may nakasabit pang mga buto na wari bang galing sa binti ng tao. Napatanong sa isip si Adong, ano umanong gagawin ni Juan sa mga bagay na yon? Pagkapasok ni Boyet, katulad ng naging reaksyon ni Adong, ay ganun na ganun din ang reaksyon ni Boyet. Ang sabi pa ni Boyet, doon na lamang daw siya sa labas. Hindi niya kayang tingnan ang nasa loob ng kubo na ito. Si Adong naman, pinapakitang kalmado lamang siya. Alam niya kasi na mababanatan siya ni Boyet kapag natakot din. Ang taga-lumano bumalik ni Juan. Sumikat na lamang ang araw ay wala pa rin. Inabot na ng tanghali bago ito dumating. Itong dalawa naman ay nakasimangot ang mukha. Nagreklamo pa si Boyet na gutom na umano siya. Ang sabi naman ni Juan, maya lang daw kakain na sila. Nagtanong si Boyet kung ano ba talaga ang gagawin nila sa lugar na yon. Tumawa si Juan at dito niya isiniwalat ang mangyayari. Pagsapit umano ng hapon, may pupuntahan sila. Hindi naman kalayuan ito sa lugar na yon. Katunayan, sa ibabaw lamang daw ito ng ilog. May kung anong dala si Juan. Kawayan ito na wari ba may kung anong laman. Umupo si Juan sa gilid ng kubo. Tapos ay hinubad ang kanyang damit. Nanonood lamang ang dalawa hanggang sa tinawag ni Juan si Boyet. Nagtataka man pero lumapit pa rin ito. Hindi sana kita isasama. Pero dahil na rin kay Adong, napilitan ako. Mukhang pinagkakatiwalaan ka naman niya. Sa kabila ng walang putol niyong bangayan. May ipapainom ako sa iyo. Kailangan bukas ang isip mo sa mga bagay-bagay. Naniniwala ka naman siguro sa milagro, ano? Eto. Mungkahi ni Juan. Inabot ni Juan ang kawayan kay Boyet. Sinilip pa ni Boyet ang laman nito. At dito na pa simangot ang mukha niya. Paano ba naman kasi? Sumambulag sa kanya ang napakatapang na amoy. Para bang suka ito, pero ibang-iba kumpara sa karaniwan. Nagtanong si Boyet kung ano daw yon. Hindi naman kumibo si Juan. Sa halip ay nakatitig lamang ito sa kanya at napakaseryoso na muka. Tumungga ng konti si Boyet para tikman ang laman. Hindi mapustura ang mukha ni Boyet sa pagsimangot nun. Ang sabi ni Boyet, napakasama daw ng lasa. Iinom ka ba o hindi? Isang tanong, isang sagot. Napilitang uminom si Boyet. Matapos makainom, susuka sana ang binata pero bigla na lamang itong hinila ni Juan at inipit ang katawan. Matapos noon ay tinakpan ang bibig niya. Habang nanonood si Adong ay takot na takot ito. Kitang-kita niya ang reaksyon ni Boyet at alam niya sa sarili na hindi talaga maganda ang lasa nun. Nagpupumiglas si Boyet. Tumirik pa daw ang mga mata nito na wari ba'y mamamatay na. Sinita ni Adong si Juan. Natataranta si Adong. Lumapit pa siya pero sinabi ni Juan na kailangang hindi mailabas sa katawan ang ipinainom niya. Mamamatay siya oh! Tingnan mo! Hindi yan mamamatay. Reaksyon lang yan ng tiyan niya sa likidong nainom. Tumango si Adong. Napatalikod nun. Hindi niya kinakayang tingnan si Boyet sa ganoong sitwasyon. Maya-maya lang, binitiwan na ni Juan si Boyet. Gumulong sa lupa si Boyet habang sapo ang tiyan niya.
Yung mukhang nakasimangot pa rin at nangungugat ang noo nun. O ikaw naman, upo dito. Anak ka nang, ako na pala yung susunod. Wika ni Adong. Hindi niya na inantay pa ang abutan siya ni Juan ng kawayang yon. Kusa siyang tumungga at buong tapang na tiniis ang napakasamang lasa. Aminado siyang totoong ang nakakasuka. Pero tinatagan niya ang loob. Parang sasabog umano ang dibdib niya nun. Yung tiyan niya ay may kung anong gumagapang. Sobrang sakit at anghang. Tumawa naman ang tumawa si Juan. Ang sabi nito ay dagta daw ng panyawa ng pinainom niya. Hinaluan ito ng apog. Pero kasama na doon ang buhay na salita na sinagawa ni Juan habang wala siya sa lugar. Napakasakit ng tiyan na nararamdaman ni Adong. Gumapang ito hanggang sa makarating na sa kanyang ulo. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari. Buong katawan niya ang masakit. Gusto manong tumakbo ni Adong sa ilog nun. Sobrang init umano ng pakiramdam niya. Pero pinanatili niyang maging matatag. Hanggang sa maya-maya lang, kumalma na umano ito at napalitan ng lamig. Lamig na sobrang sarap sa pakiramdam. Napabuntong hininga si Adong. Tumingala at sumigaw. Ang sabi ni Juan, si Adong daw ang nakatagal sa ganoong inumin. Maski siya umano dati, bumigay ang butsi niya at napaiyak dahil hindi niya talaga kinaya yon. Magpaganon pa man, natagalan din ni Juan dati ang subok na yon. Nagtanong si Adong kung ano na ang kasunod. Si Boyet na mga sandaling ito bagamat nakaulirat na, pero para itong mamamatay. Sobrang putla na mukha. Hubarin niyo ang damit niyo. Buburdahan ko kayo ng mga kataga. Ito lang, katulad ng nasa dibdib ko. Hindi na kailangan ng mga simbolo. 3 na tayo ngayon. Tingin ko, hindi na ako mababahalang isiwalat sa inyo ang kabuuan ng pagkatao ko. Tumalikod ka. Dito. Teka. Ikaw muna, Boyet. Huwag kang mag-alala. Wala kang mararamdamang sakit sa katawan. Paralisa na ang pandama mo dahil sa panyawan. Bukas pa babalik ang pakiramdam mong orihinal. Pero mas pinalakas at magugulat kayo sa matutuklasan nyo. Mungkahi ni Juan. Tumango lamang si Boyet. Dito ay nakita ni Adong na may patpat na maliit si Juan. Ang dulo nito, para bang pinagpatong na karayom. Tapos yung laman ng kawayan, nilagay sa bao. May hinalo dito si Juan na itim na likido. At napakasama din ang amoy nun. Naglikit ng tabako si Juan. Nanigarilyo ito. Tapos yung usok umano, binuga doon sa bao. Ilang beses yung ginawa ni Juan. Ang likod ni Boyet, pinahiran ng lana at dinagpi ito ng palad ni Juan. Hanggang sa magkulay pula. Namangha si Adong dahil alam niyang ang lakas ng pagkakadagpi na yon. Pero hindi malamang nasaktan itong si Boyet. Sa halip ay nakatabako pa ito at kalmado ang muka. Nawala ang pamumutla. Tapos ay nagsisimula ng pagpawisan si Boyet noon. Yung karayom, binabad doon sa itim na likido. Tapos ay nagsimula ng burdahan si Boyet. Alam nyo, ang paraang ito ay parang kulto. Pero iba lang ang pinapaniwalaan. Ang kulto kasi, sukdulan ng pananampalataya na hindi na nababatay sa kung ano ang tama at mali. Nag-aalay ng buhay ng tao ang kulto pero tayo hindi. Kung hindi, alay na mismo ang buhay natin para sa kabutihan at hustisya. Yun lamang ang kaibahan. Sa iba, kumukuha ng lakas ang kulto.
pero tayo sa mismong katawan natin. Paglilinaw ni Juan. 10 katagang baliktaran ng nakikita ni Adong sa katawan ni Boyet. Dumudugo-dugo pa ito pero walang-wala lang sa kaibigan niya. Noong si Adong na, ang sabi ng binata ay isagad na umano ni Juan ang mutyang burda sa katawan niya. Pero hindi siya pinahintulutan ni Juan. Baka kasi matulad sa kanya na maging mamamatay tao. Mabuti sana kung may pasensya na kagaya ng kay Juan. Pero sa nakikita niya kila Adong at Boyet, mapupusok ang mga ito. Sapat na daw ang ilang kataga. Magkakaiba nga lang sila ng tataglayin ni Boyet. Nagtanong si Adong kung ano ang magiging bisa ng kanya pero hindi nagsalita si Juan. Sa halip, naghudyat lamang ito na umupo na si Adong noon. Habang binubordahan si Juan, pansin niya sa sarili na waribay nawala ang pagkalam ng kanyang tiyan noon. Para bang busog siya at hindi gutom. Samantalang kanina ay walang ibang laman ang isip niya kung hindi ang pagkain. Hapon, natapos sila sa pagbuburda. Dito na nagmungkahi si Juan na ilang saglit lang ay aalis na sila. Wala sa kanila ang nagbigay opinyon. Wari ba umano, parang nagagalak na sila sa susunod na mangyayari. Si Boyet, nakangisi ito. At ang sabi pa, malakas na ba umano siya? Ang tugon naman ni Juan, malakas na daw pero boses at yabang lang ito. Ang totoong lakas ay makakapnan pagkatapos ng subok na kakaharapin nilang dalawa mamaya. Mga 1 oras ay umalis na sila. Doon lang sa likod ng kubo dumaan. Nagtanong si Adong kung anong uri ng nilalang ang butong naroroon sa loob ng kubo. Sagot ni Juan, "Gabunan yon." Ito yung sinabi ko sa iyo dati. Kung gusto mo bang makakita ng gabunan, buto lang naman yung masisilayan mo. Bueno, kagabi naman ay nakakita ka naman na ng buhay na gabunan, di ba? Dagdag pa nito, noon pa man niya dala-dala ang buto ng gabunan. Panakot niya ito sa mga nilalang dahil alam niyang dati pa, pinag-iinitan na siya ng mga ito. Lalo na nang makapuksa sila noon ng mga gabunan noong kasagsagan pa ng pagtatago nila sa gubat. Ito din ay batay sa sinabi ng kanyang kaibigan na kagaya niyang may burdang mutya. Yung nilason. Ang sabi daw kasi noon, para matakot ang gabunan, dalhin lamang daw ang buto ng isa sa mga ito. Hindi magtatangka ang gabunan sa buhay nila. Sa halip ay maiirita mga yon. Mga 20 minutos lang, ayon kay Juan. Dumating na umano sila. Sa ilog na ito pero ang gilid ay matarik na pangpang. Ano naman yung gagawin namin dito? Tanong ni Boyet. Nakikita niyo naman ang gilid ng pangpang. Kanto, di ba? Sa likod niyan ay may maliit na kuweba. Pumasok kayong dalawa at kumuha kayo ng 2 bilog na bato sa loob. Pagkatapos niyong makakuha, hanggat maaari, tumakbo kayo ng mabilis. Walang lilingon ha. Doon kayo magtungo. Nakikita niyo naman ang lugar. Kapag nakatawid kayo ng ilog, pwede na kayong huminto. Itong si Adong, nag-aalangan. Bakit naman sila tatakbo? Nagtanong pa siya kay Juan pero ang sabi nito, basta tumakbo lang sila at wag na wag lang lilingon pa. Dahil kapag lumingon ay hindi na makakalabas sa kuweba ng buhay nun. Dagdag ni Juan, bukod sa pananatili niya sa lugar noon, ang totoong dahilan, ang bilog na bato umano sa loob ng kuweba. Maliliit lang naman pero mahalaga ito sa katulad niyang nagtatangan ng burdang mutya. Mas magiging matibay umano siya sa oras na makakuha siya ng isa nun. Pero nagkataon noon na naghahanap ng trabahante ang amo nila sa may sakahan
Kaya ayon, hindi natuloy ang paghuha ni Juan sa bato. Basta, gawin niyo na lamang ang mga sinabi ko. Saka ko na ipapaliwanag sa inyo kung naging matagumpay kayo. Pinapaalalahanan ko kayo ha. Pwede kayo mamatay dito. Kaya sumunod na lang kayo sa akin. Nagdadalawang isip man si Adong, pero sumang-ayon na lamang ito. Habang si Boyet naman, atras abante ang lakad. Halata dito na talagang hindi mapakali. Hanggang sa maya-maya pa, nauna na si Adong. Tinulak naman ni Juan si Boyet. Napapitlag pa ito at napabitaw ng mura. Huwag umano siyang ginugulat. Ang sabi ni Juan, eto na ang mga nabanggit niya kagabi na masisiyahan sila sa lugar. Kaya ba yung tawag mo dito? Tutubuan ako nito ng hubag-hubag eh. Puro na lang pananakot. Baka mamatay ako ha. Sambit ni Boyet. Tumawa lang si Juan at tumiling-iling. Ang sabi magtiwala lamang daw sa sarili. Tapang lamang ang puhunan para makuha ang bato. Dagdag pa ni Juan, nasaan na umano ang tapang na nakikita niya kagabi noon. Hindi na nagsalita pa si Boyet. Kaagad naglakad at doon kumabig na ang dalawa sa kanto ng pangpang. Hindi makikita sa kinaroroonan ni Juan ang kuweba. Tagong-tago kasi ito. Habang ang dalawa naman ay bumungad sa kanila ang lampas taong taas ng yungib nun. Patungo ito sa ilalim at may tubig pang wari galing sa bukal. Walang ano-ano'y nagsimula ng pasukin ng dalawa ang kuweba. Medyo madilim man, pero may aninag konti. Dahil bukod sa bukana, ay may mga maliliit na lagusan din ito patungo sa may itaas na siya namang naglilikha ng konting liwanag sa loob. Napakainit daw sa loob nun, ayon kay Adong, at napakabantot ng amoy. May kabigatan din ang presensya na parang ang sikip ng dibdib niya. Masasabing kulob na kulob talaga ang lugar na yon. Naririnig nila ang mga huni ng mga paniki na wari ba'y nakatago lamang sa mga sulok doon sa may loob. Yung tubig, hanggang tuhod umano ang taas nun. Nagkatulakan pa ang dalawa gawa ng nagmamadali itong si Boyet. Banas na banas naman si Adong dahil kinakabahan na nga siya. Ang kulit pa ng kasama niya. Hanggang sa may nakita silang ilang mga bilog na bato doon para umano itong mga itlog. Kulay itim ang mga yon. Pero may perpektong bilog daw at dumampot pa si Adong ng isa. Ito na siguro yung sinabi ni Juan. Pero ang dami naman. Akala ko 3 lang o 2, Boyet eh. Ako din eh. Teka, yun o. Nakikita mo ba? Bilog pero kulay puti. Nakakita si Boyet ng kakaibang bato. Puti ito at yun lang ang naiiba sa lahat ng mga bilog doon. Magkakasunod ito. Mga lampas 5, pero nasa unahan pa ng konti. Agaw pansin daw ang mga bato. Dahil madilim naman doon pero para bang nagliliwanag ang mga yon. Katitigan silang dalawa. Animoy pareha ng nilalaman ng isipan. Mabilis nang kumuha ng tag-iisa at walang sabi-sabing kumaripas ng takbo pabalik nun. Nakakabinging tampisaw ng tubig ang maririnig sa loob. Nagliparan pa ang mga paniki dahil nabulabog ang mga ito. Hanggang sa ganoon na lamang ang paghinto nilang dalawa. Dahil tila ba ang haba naman ng tinakbo nila. Samantalang hindi naman kalayuan ang lagusan nun. Hanggang sa unti-unti umanong nawala ang liwanag na para bang tinakpan ng lagusan. Ramdam na ni Adong noon na may hindi magandang mangyayari.
Si Boyet ay hindi na mapakali. Hanggang sa tumakbo si Adong. Sumunod naman si Boyet. Ang sabi ni Adong ay tumakbo lamang sila ng tumakbo. Yun naman daw ang sabi ni Juan. Bahala na umano ayon kay Adong. Ilang saglit lang ay nakarinig sila ng mga umuungol sa kanilang likuran. Napabitaw ng mabigat na salita si Adong. Si Boyet naman ay umiiyak na. "Huwag kang lilingon, pre, ah. Putik, sabi ko na may hahabol. Kaya tayo pinapatakbo eh. Huwag naman sana maabutan. Animal talaga tong si Juan, oh. Ano bang meron sa batong to?" Tumakbo lang sila ng tumakbo. Ayon pa kay Adong, mga 20 minutos ay walang tigil ang pagtakbong yon. Hindi naman daw siya nakakaramdam ng pagod. Yung ungol sa likod, palakas ng palakas, na wari ba'y malapit na silang maabutan. Si Boyet, gusto nang tingnan kung ano ang nasa likuran, pero naiisip niya ang mga sinabi ni Juan. Patuloy lang siya sa pagtakbo habang nakasunod kay Adong. Hanggang sa nakakita sila ng maliit na liwanag. Tinungo ng dalawa ito. At habang papalapit, napagtanto nila na ito na ang bukana. Gumaan ang pakiramdam ni Adong nang tuluyan silang nakalabas. Huminto pa si Boyet, pero sinigawan nito ni Juan. Nakasalukuyan noong nasa gilid lang. Ang sabi ni Juan, walang titigil hanggat hindi nakakarating sa sinasabi niyang lugar. Bigla na lang nagkaulirat si Boyet at doon nagpatuloy sa pagtakbo. Si Juan ay napapabitaw na ng mabigat na salita. Tumakbo na rin ito na wari ba'y sobrang natatakot rin. Sumunod siya sa dalawa. At nang makatawid ng ilog ay inulan ng sermon si Boyet. Ayon kay Juan, mabuti na lamang at dumungaw lamang daw ang sumusunod sa kanila. Mabuti na lang nagkataong pagtakbo ni Boyet ang paghablot ng nilalang. "Kung ano ang sinabi ko, yun ang sundin niyo, ha? Ay nako, pati ako'y madadali pa ata ng mga impaktong yon. Para na rin sinabing kasama na ako sa subok, ah. Animal talaga, oo." "Juan, ano ba talaga yun? Hindi namin nilingon eh. Pero nakakatakot yung tinig nila. Ang dami." Ay naman kay Juan, alaga umano ng mga tamaho yon. At yung yungib na yon, pinto sa kaharian ng mga tamaho. Malalaking halimaw ang humahabol at ito din ang inaasahan ni Juan. Dahil noong una pa lamang, alam niya mga tamaho na ang bantay ng mga mutya. "Teka, nakakuha ba kayo ng tig-iisa?" tanong ni Juan. Halos sabay pang binuklat ni Boyet at Adong ang kanilang palad. At doon ay nasilayan ni Juan ng 2 bilog na bato. Tumango si Juan. At sinabing yan na nga ang mutya. Ang sabi naman ni Adong, ang dami daw ng bato sa loob pero karamihan doon ay kulay itim. Yun yung puti lang naman daw ang kakaiba kaya kinuha nila. "Ay, ganun ba? Hindi ko alam na marami pala eh. Mabuti at puti ang kinuha nyo. Dahil yan yung totoong talagang bertud eh. Nga pala hindi ko sinabi sa inyo na may hahabol. Natitiyak kung hahagilapin nyo sa paligid ang hahabol na nilalang eh. At kapag nakita nyo yon, hindi matutuloy ang pagkuha nyo ng bato." Wika nito. Paliwanag pa nito, ang mga bilog na bato umano ay kabal o tinatawag na omo. Meron ding omo si Juan pero naibigay niya ito sa kanyang kasamaan dati. Pero ang omo umano daw sa lugar na nakuha nila Adong, mas malakas ang bisa. Ilang saglit lang ay nagmungkahi na si Juan na uuwi na sila. Tapos na ang misyon nila sa lugar na yon. May taglay na rin na burdang mutya ang dalawa.
Maliban pa diyan, may omo din ng mga ito pangdagdag proteksyon. Di man masasabing kapantay niya ang mga ito, pero may kakayanan ng makipaglaban sa anumang balakid. Katulad na lamang ng mga aswang. Tumango ang dalawa, at doon palang naramdaman ni Adong at Boyet ang kakaibang bigat sa kanilang katawan. Wari bang hapong-hapo na sila at nangawit na ang mga paa. Dito din nakaramdam ng gutom ang dalawa nun. Nagreklamo ang mga ito kay Juan. Ang sabi naman ni Juan, sinadya niyang unahin ang paglagay ng burdang mutyake sa unahin ng pagkuha ng omo. Dahil ang totoo, wala talagang makakakuha ng omo sa ganoong lugar kung walang sapat na lakas ang pangangatawan. Doon pa lang sa gitna, may bumagsak na dapat sa kanila noon. Gawa ng napakabigat umano ng presensya sa loob na siyang dahilan kung bakit hirap ang paghinga doon. Maliban pa diyan, mapapagod din kaagad ang dalawa sa oras na tumakbo na ang mga ito kung walang burda. At dahil dito, mamamatay si Adong at Boyet. Ang nararamdaman umano ng dalawa ngayon ay ang pagbabana ng karga ng burda. Nagpapahinga din daw kasi ito matapos gamitin. Yung panyawan din, malaki ang tulong para hindi sila makaramdam ng sakit nun. Kumbaga, manhid ang dalawa sa oras na masugatan ng mapinsala. Hindi niyo ba nakikita mga sugat sa mga paa niyo? Baka hindi niyo pa nararamdaman yan. Wika ni Juan. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Tama si Juan. May mga sugat nga sila. Kanina ay parang galos lang pero ngayon, malalaki na ito at napuno pa ng pasa. Dahan-dahan nilang nararamdaman ang hapde at pagngulngol. Ayon kay Adong, tama si Juan. Marahil ay dulot ito ng mga batong nasagi nila habang tumatakbo. Pero wala silang naramdamang sakit habang nangyayari yon. Di ba nga kapag natisod tayo, ang sakit na nun? Lalo na kapag sa daliri ng paa tumama. Ayon kay Adong, tuklap pa umano ang kuko niya at hindi niya yun nararamdaman kaagad. Sumakit na lamang ito kasabay ng pamibigat ng kanyang katawan. Hating gabi na sila nakarating sa lugar. Ang sabi ni Adong ay inakalang niyang aabutin sila ng ilang araw. Inaasahan niya kasi noon na baka pag-iisipan pa ng dalawa ang gagawing hakbang. Pero kaagad pala itong sumang-ayon. Doon pa lang sa pinainom ng tubig ang mga ito, dapat ay may sumuko na. Pero nanatiling matatag ang dalawa. Doon muna tayo sa bahay. Gagamutin ko yung mga sugat nyo. Siguro bukas na kayo umuwi sa mga bahay nyo. Mungkahi ni Juan. Pumayag naman ang dalawa. Dumiretso sila sa bahay ni Juan at inasikaso sila nito. Umupo si Adong ng ilang saglit. Pero pagtayo niya ay hindi niya na halos maigalaw ang kanyang mga paa. Para bang bumigay na ito. Maliban sa bugbog at sugat, naroroon pa ang mahabang lakaran at konti lang ang pahinga nila nun. Si Boyet, nilalagnat. Hindi lang nagsasalita. Pero nang simulang gamutin ni Juan at dito na nalaman na may sakit si Boyet. Magpaganon pa man ay wala daw dapat ipag-alala dahil nakauwi na sila at makakapagpahinga na. Matapos ng gamutan, naghanda ng makakain si Juan. Kahit papano, bago magpahinga ay malagyan ng laman ng tiyan ng mga yon. Dumaan pa naman ang dalawa sa pagpapalipas gutom. Kinabukasan, umuwi na si Boyet. Pero si Adong naroroon pa rin sa bahay ni Juan at hindi na halos makabangon. Nakahiga pa rin at sobrang sakit umano ng katawan niya. Ayon naman kay Juan, magpahinga lamang ito at kung kailan magaan na ang pakiramdam ay doon palang umuwi.
Siya na umano ang bahala sa mga magulang nito. Nasabihing nasa bahay niya si Adong. Kalmado lamang si Juan, pero iba na ang dating na muka. Yun bang parang parating binabagabag? Ngayong tila masaya ito at parati nang nakangiti nun. Napapansin niyo ni Adong dahil kinakausap siya nito lagi. Pumuslit lamang sandali si Juan doon sa koprahan. Bumisita kay Boyet at umuwi kaagad. Yun lamang ang ginawa ni Juan buong maghapon. Pinakikiramdaman niya ang dalawa. Sumapit ang ilang linggo. Dating gawi ulit. Nakabalik na sa lakas ang dalawa, pero hindi na katulad noon na puro na lamang kalokohan. Paminsan-minsan na lamang. Paano ba naman kasi magkasundo na si Adong at Boyet? At kung mag-usap ang dalawa ay parang sobrang lawak na ng iniisip nun. Yung tipong pulido at seryoso. Si Juan, habang nakikiramdam, napapangiti na lamang umano ito at napagtanto na malaki ang pinagbago ng mga kasama niya. Si Adong noon ay panay sipat sa kalsada. Ang sabi pa nito ay kailan daw kaya babalik yung mga gerilya noon. Dagdag nito, gusto niyang makita ang mga ito at nang masubok din ang kanyang sarili. Talaga ha? Boyet, narinig mo bang sinabi ng kaibigan mo? Parang gusto nang masubukan ng katawan. Ikaw ba? Kursunada ka ba? Ang alin? Magsuntukan kaming dalawa ni Adong? Oo naman. Kahit ngayon pa. Animal. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Bingi pala tong isang ito eh. Mamayang gabi, plano kong puntahan ng Supremo. Gusto niyong sumama? Wika ni Juan nun. Walang ano-anong pumayag kaagad ang dalawa. Napangiti naman si Juan. Nga pala, nasubukan na ni Adong ang tibay ng kanyang katawan. Namangha na lamang siya, bagamat daw may matatawag na siyang burdang mutya at omo. Kinakailangan pa pala ito ng mga preparasyon bago pa magkabisa. Depende sa karga kung saan hiyang ang mga tangan. May ilang kataga kasing nabigay sa kanya si Juan, pero dalawa lang dito ang ginamit ni Adong dahil hindi daw gumagana ang ilan. Nararamdaman niya naman daw ito sa tuwing sinasangbit niya ang orasyon. Basta, umiinit daw ang kanyang burda. Yung omo naman ay parang kasundo nito ang pinapakain niyang dasal sa burda. Nasubukan niya ring uminom ng dugo ng baboy. Tama si Juan. Nagdudugo din ng burda at para umano siyang kinikilabutan. Tumatayo ang kanyang mga balahibo. Si Boyet, iba ang kinakarga. Lagi itong umaalis sa madaling araw na para bang gustong maging bihasa kaagad. Pumupunta si Boyet sa simbahan. Doon nagdadasal ang binata. Napapailing na nga lang daw si Juan dahil napaka-interesado ni Boyet noon. Magpaganon pa man, ang pagkakarga umano ng dalawa ay walang pinag-iba. Kahit saan ito magdasal, basta taos puso ito at may sapat na paniniwala. Dahil kapag kinulang, masasayang lamang ang kinakarga. Ang masaklap, mawawala ng bisa ang burdang mutya. Patibayan ng katawan si Adong at Boyet. Itak ang subukan. Si Juan ay sinita ang dalawa. Gawa ng kapwa may tangan ng mga ito. At posibleng isa sa kanilang dadaigin ng karga at mababasag dahilan namang maaaring masugatan. Pero desidido ang dalawa kung kaya naman si Juan, pinatibay ang poder ng dalawa na yon. Pinausukan ito gamit ang bunot at hinaluan ng lana. Kasabay naman ito ang talandro na sinagad ni Juan hanggang sukdulan nun para sa kabuang proteksyon ng dalawa. Kahit pa nga daw na isagawa ni Juan yon, kinikilabutan siya.
Naghubad pa ng damit ang dalawa. Salitan ng pagtaga sa likod. Kung titingnan, karimari-marim ito pero tumatalbog lang ang itak. Ni konting sugat. Wala. Isang patunay na ang karga ng dalawa ay sobrang lalakas. Nagsalitan pa nga ng suntok sa muka dahil gustong masubok din ni Adong ang kanyang kamao. Naalala niya kasi yung sinapak ng makailang beses si Juan at wala man lamang kahit konting bukol o pasadon. Sa kabila ng lahat, ang subukan ng dalawa ay parang laro-laro na lang. Ang ikinababahala na lamang ni Juan ay baka may makakitang iba. Tiyak na mapagkakamalan sila mga baliw. Pero nakakatiyak si Juan na pagkatapos mangutya, tiyak na katatakutan na sila sa lugar na yon. Bueno, balik tayo sa kwento. Gabi ang sabi ni Juan. Sasalakay sila sa lugar ng Supremo. Nasa Bukirang Gihulgan lamang daw ito. Namumuga doon dahil nanghihimok ng mga tao para sumapi sa kanilang grupo. Isa sa mga dahilan ay para lumaganap ang rebelde sa Negros. Bukod pa diyan, kasama na dito ang pagpugsa kay Juan. Napakalaki ng posibilidad na may kasamang gabunan itong si Supremo. Lalo't na engkwentro na ito ni Juan na may kasamang aswang nun. Pagsapit ng gabi, sunod-sunod na dumating si Boyet at Adong. Para bang sasabak sa digmaan ng mga ito. Tigdadalawa ang patalim. Si Boyet ay magkabilaan ng itak habang si Adong naman, itak at kutsilyo niyang mahaba ang dala. May nakaipit pa itong kalibre 38. Sabi ni Adong, kinuha niya daw ng palihim ang baril ng kanyang ama. Ayos naman kay Juan, pero hindi na nila kailangan ng baril. Mas malaki at malala ang pinsala o mano ng itak at hindi naman malayuan ang laban na gagawin nila, kundi dikitan ito. Naniniguro lang ako. Teka, may katulad ba nating miyembro ang grupo nila? Tanong ni Adong noon. Ayon naman kay Juan, natural daw sa mga rebelde ang may tangan. Pero hindi katulad ng bitbit nila. Ang rebelde ay may tagaliwas naman. Ito yung dasal na hindi matatamaan ng bala. Ganon din sa kanila. Kaso may halong kabal. May posibilidad na hindi tamaan at kung tamaan man, makunat pa sila sa pinagpatong-patong na balat ng kalabaw. Dagdag ni Juan, tatakbuhin lang nila ang lugar. Malalakas daw ang baga ng dalawa at makakatagal ito sa mahabang takbuhan. Tumawa naman si Adong. Alam niya din naman sa sarili na sapat ang karga niya sa katawan at kayang tumagal ito kahit na magdamagang pagtakbo. Ilang saglit lang, umalis na sila. Sa bukid sila dumaan. Lakad lang nung una. Hanggang sa unti-unting bumibilis, hanggang sa patakbo na sila nun. Siyempre nangunguna si Juan. Ito kasi ang giya kung saan sila patungo. Para wala lang ito kay Juan. Napapabilib si Adong dahil ang totoo ay may edad na talaga itong si Juan. Mahirap ngang isipin na sobrang lakas pala nito. Si Boyet naman ay parang giniginaw. Paano ba naman kasi nakahubad ng damit pang itaas ito? Hindi inaasahan na mahamog na lugar pala ang dadaanan nila. Nakakatawa naman umanong isipin na magsusuot pa ng damit, samantalang maangas naman kanina habang naglalakad pa sila noon. Isang oras din yun ayon kay Adong, bago pa nagmungkahi si Juan na dumating na sila. Kaagad sinabi nito na sa unahan lang bubungad ang mga tirahan ng kalaban. Ang isa sa mga bahay, dito sumisilong ang Supremo. Mag-iingat daw sila dahil hindi malayong naaamoy na sila ng mga gabunan sakaling may nagbabantay na ganito sa lugar. Hindi naman kumikibo ang dalawa.
walang bahid ng pag-aalala ng mga mukha. Nagsimula nang maglakad si Juan pero paakyat naman ito ng bundok. Nagtanong si Adong kung sa itaas ba matatagpuan ang bahay pero umiling si Juan nun. Sabi, sa baba daw. Kung kaya naman naguguluhan man si Adong, maging si Boyet ay sumimangot na lamang ang mukha nun. Bakit hindi na lang natin rektahin yung kuta? Tanong ni Boyet. Gamitin mo yung kokote mo. O sige, ipagpalagay na lang natin na totoo ang sinabi kung kaya natin sila. Pero malay mo may nadagdag sa grupo nila na mas malakas pa. Alam mo naman siguro kung paano nila ako pinaghandaan, di ba? Hindi mo ba naisip yon? Sa taas, sisipatin at pag-aaralan natin ang lugar. Sa oras na makaramdam kayo ng pag-init sa katawan, o hindi naman kaya bigla ang paglakas ng kabog ng dibdib nyo, indikasyon yan na may bantang nakabungad. Posibleng aswang, o hindi naman kaya taong may lakas mula sa dilim. Paglilinaw ni Juan. Sumunod na lamang ang dalawa hanggang sa nakarating sila sa tuktok. Dito ay nasilayan nila ang ilang mga ilaw na magkakasunod nun. Halatang galing ito sa mga bahay. May sigapan ng apoy sa bandang kanluran. Malapit lamang ito sa lugar. Nag-usap silang tatlo. Ang sabi ni Juan, maghihiwalay daw sila. Sa gitna dadaan si Juan habang ang dalawa naman ay magkabilaan. At kapag napalaban daw sa kanilang landas, wag na wag daw silang maglilika ng hingay. Hanggat maaari ay wag hihingi ng saklolo kung naiipit nun. Tumakbo na lang kung may lugar pa. Paano kung kaya naman namin yung laban? Alam mo na ang sagot doon, Adong. Hindi mo na kailangang itanong pa. Kapag nakarating na tayo sa baba, humanap kayo ng magandang pwesto. Una akong papasok sa kabayan. At kapag nagkagulo o natitiyak akong may lilitaw sa dilim, kayo na ang bahala diyan. Kapag natapos na kayo, ala ka namang manonood lang kayo sa akin, di sige, di ba? Tara, kilos na tayo. Nang magsimula ng maglakad si Juan, nagpulasan kaagad ang dalawa. Nauna pa ito kay Juan na bumaba. Para bang nagpapaligsahan. Si Adong, nasa mahirap na kalagayan. Sobrang padahilig ang lupa kung kaya ang paglalakad niya ay malaahas nun. Paekis-ekis. Tinatanaw niya ang kinaroroonan nila Juan. Pero hindi niya na makita ito. Madilim man ang lugar pero malakas ang pakiramdam ni Adong na siya namang kasama na sa tangang binigay ni Juan. Halong pananabik umano ang nararamdaman niya noon. Katunayan, mas lamang pa ang pagkasabik niya kesa sa pagkatakot. Gusto na kasing masubok ni Adong noon ang kalidad ng abilidad na meron si Juan. Alam niya sa sarili na magkakapareha lamang sila nito ng kapabilidad. Pero may karanasan nga lang si Juan. Maya-maya pa, napahinto si Adong nang makarinig ng mabilis na kumakaluskos. Sa ibabaw ito ng mga puno. Kung kaya naman sinipat maigi ni Adong kung anong meron doon. Tanging pagyugyog lamang ng mga dahon ang nakikita niya. Pero sa pagkakataong ito, umiinit na ang kanyang pakiramdam. Partikular sa kung saan nakalagay ang burda. Nakasisiguro si Adong nakalaban ng nasa paligid. At kung hindi umano siya nagkakamali nun, aswang ito. Ang problema nga lang ay hindi niya alam kung anong klase. Bagamat ganon, kumpiyansa naman si Adong. Hindi muna siya nagpatuloy sa paglalakad. Nakasubaybay lamang siya sa paggalaw ng mga sanga at dahon ng mga puno. Wala talaga siyang nakikita pero alam niyang may nagtatago rito. Ilang saglit lang, nakarinig siya ng kalabog.
Isang indikasyon na may lumundag sa lupa. Kung kaya naman, mabilis na binunot ni Adong ang nakasukbit na itak. Bukod pa diyan, binunot niya na rin ang kutsilyo. Kaliwat kanan ng sandata ni Adong. Ilang saglit lang ay nakiramdam siya sa lugar kung saan yung kaluskusan. Doon niya binabaling ang atensyon niya. Pero sa mga sandaling ito, aminado siyang kinakabahan na siya noon. Hanggang sa nakarinig siya ng paghangos at yabag sa lupa na paparating sa kanya. Tinitigang maigi ito ni Adong. At ganoon na lamang ang pagkagulat niya gawa ng parang hayop itong napakalaki na lumulundag-lundag habang palapit. Dinipa ni Adong ang kanyang kamay at noong matansya niyang ilang distansya na lamang ito, sinalubong ni Adong ng walang ano-ano. Nagsalpukan silang dalawa. Nagpagulong-gulong at dito pinagsasaksak niya ang tagiliran nun. Buhat ng napakadilim ay hindi niya alam kung ano ito. Basta pakiramdam niya ay mabalahibo at napakabaho nun. Hanggang sa hindi na ito gumalaw. Humilik na lamang bigla na waribay. Huling hininga niya bago bawian ng buhay. Pagtayo ni Adong, dito niya nasilayan na gabunan nito. Sobrang laki. Malaki pa sa pinugutan ng ulo ni Juan. Ang balahibo pa nito ay nakakapanghilakbot. Napakakapal umano na literal na makikita lamang sa hayop. Naiisip pa nga ni Adong na hayop lamang ito pero nakikita niyang figura ng tao. Ang ulo lamang nito ang malaliyon sa kapal ng balahibo at ang hahaba ng mga ngiping matutulis. Dahil gusto ng patunay si Adong, ang ginawa niya ay tinanggalan daw niya ito ng ngipin. Kahit papano'y may maipapakita siya kay Juan nun. Nang sa ganon ay may ebidensya siya na nakapatay na umano siya ng gabunan. Ilang saglit lang, iniwan na ni Adong ang labi nun. Maraming bahid ng dugo ang kanyang damit at hindi daw mawala-wala ang baho. Kapit na kapit ito sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Adong, ganoon pa rin ang ginagawa niya. Sinisipat niya ang bawat puno. Dito niya kasi napagtanto na totoo talaga ang sinabi ni Juan. May gabunan ngang bantay. Pero malaking katanungan sa kanya kung bakit nakikisama ang mga gabunan sa rebelde. Hanggang sa makarating umano siya sa isang banda na kung saan nasisilayan niya ang siga ng apoy. Dito gumilid ng lakad si Adong sa kakahuyan. Ilang saglit lang, nakarinig siya ng hiyawan doon. Kaagad niya itong sinipat. Akala niya kasi ay nakarating na roon si Juan pero hindi pala. Sa halip, ang nakikita niya ay grupo ng mga sibilyan na may hawak na matataas na kalibre ng barel. Sumasayaw ito sa isa pang siga doon na waribay mga lasing nun. Dito huminto si Adong at muling nakiramdam. Tinatanaw niya din ang lugar kung saan posibleng naroroon si Juan. Pero wala siyang nakikita. Maliban na lamang sa mga mababang damo at panakanakang puno. Nagantay doon si Adong pero nabagot na lamang siya dahil wala pa umanong nangyayari. Waribay katulad niyang nakikiramdam din sina Juan at Boyet. Hanggang sa umabot na umano ito ng halos isang oras. Bukod sa baho, napakakatina ng kanyang katawan. Sa likod nito, nag-aalala na si Adong sa mga kasama. Walang paramdam ang mga ito. Kung kaya naman minabuti ng puntahan ni Adong si Juan. Baka kasi may nangyari sa mga ito na hindi niya alam. Marahan siyang nagpalipat-lipat sa mga puno. Hanggang sa tingin niya ay narating niya na ang lugar
kung kaya't pumuslit muna si Adong sa isang banda. Gusto niyang tawagin ang pangalan ni Juan, pero nag-aalangan siya gawa ng nadiktahan siya nito kanina na huwag mag-ingay. Ilang saglit lang, sa hindi malamang dahilan ay may kumalabit umano sa likuran ni Adong. Pagsipat niya kung sino ito, kaagad naman siyang sinunggaban at tinakpan ng kanyang bibig noon. Si Juan ito, pinangdidilatan siya ng mata. "Anong ginagawa mo? Ba't ka pumunta dito? Ang tigas ng ulo mo." "Pwede namang bulungan lang ako eh. Huwag namang ganyan. Kamuntikan ko pang mahataw tong itak, ba't ang tagal nyo kasi kumilos?" Marahang dumapa si Juan. At ang sabi nito, hindi lang si Supremo ang nasa lugar. Kasama din umano nito ang kinatatakutan nilang dating si Palomar. Ito ang namumuno umano sa kilusan sa Hilagang Leyte. Ihasa daw ito at napakadelikado. Hindi lang sa larangan ng sandata, kung hindi katulad nila. May tangan din ito na sadyang mas malakas pa kaysa sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, habang naglalaban ng mga Amerikano noon at Hapon sa karagatan ng Surigao, siya yung sumantala sa sitwasyon. Ilan sa mga Hapon noon ang namatay dahil sa pagsalakay ng grupo niya. Ano namang problema dun? Tao lang naman yun, di ba? Yan ang akala mo. Hindi tao si Palomar. May sa demonyo yan. Narinig ko pang immortal daw eh. Ilang beses nang nalagay sa bingit ng kamatayan. Pero himalang nabubuhay pa. Paliwanag ni Juan. Nagtanong naman si Adong kung anong gagawin nila. At ang sabi ni Juan ay titsyempuan nila. Halata namang nag-iinuman ng mga ito at maya-maya lang ay magpapahinga na mga yon. Dagdag ni Juan, napakabaho umano ni Adong. Kau ba naman yung halos halika ng gabunan eh? Nakapatay ako ng isa. Alam ko. Parang tsamba eh. Alam mo bang 3 gabunan yung napatay ni Boyet? Nakikita mo bang gawin yun? Naroroon si Boyet oh. Bukod sa gabunan, isang bantay na tao yung napatumba niya. Para umanong nagpantig ang tenga ni Adong sa mga sandaling yon. Binara siya ni Juan. Hindi man lamang ito natuwa sa kanya. Sa halip ay pinagmalaki pa si Boyet. Kaya naman gigil na gigil si Adong noon. Kailan ba tayo kikilos? Aray, ba't mo naman ako pinitik sa ilong? Ang kulit mo eh. Sabing antayin natin eh. Tiyempo ba? Tiyempo! Sabat ni Juan. Sumimangot ang mukha ni Adong at nang mistulang bata itong nagtatampo. Ang lakas ng pagkapitik sa kanyang ilong dahilan para mapaluwa pang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, hindi na lamang kumibo si Adong. Pinili niyang sundin na lamang ang mungkahi ni Juan. Hanggang sa nakita nilang naglalakad ng kalmado itong si Boyet. Nagkatitigan ang mukha nilang dalawa at kita sa mga ito ang pagtataka. Iba ang sinuot na damit ni Boyet. Kanina'y nakasalawal lamang ito pero ngayon, nakapantalon na. Napapailing na lamang si Juan ng mga sandaling yon. Wika pa ni Juan. Mautak itong si Boyet. Malamang sa malamang ay hinubaran ng damit ang napatumbang tao. Isinuot para mapagkamalang kasama. Nakasombrerong dibanig pa daw ito at sumimpli ng upo sa gilid ng isang bahay doon. Nasa tabi nito ang 3 armadong taong walang kamalay-malay na hindi na kasamahan ng lumapit sa kanila. Nagsindi po umano si Boyet ng tabako. Nagdekwatro pa ito na siya namang ikinagalit ni Adong. Ang sabi ni Adong, ang yabang daw ni Boyet noon. Sana daw ay matiktikan ito nang makatikim kaagad ng bala sa katawan.
Hindi yabang yan. Kung hindi diskarte. Ikaw ba? Anong ginawa mo? Para gusto mo atang may kasama palagi eh. Magpakasal na lang kaya tayo. Tingnan mo yung kaibigan mo ho. Maya-maya, tumba na yung tatlong yan. Nakakunot ang mukha ni Adong. Gusto nitong kumilos nang may mapatunayan din. Pero sadyang nakahawak ng mahigpit sa kanya si Juan. Pinandidilatan pa siya ng mga mata nito sa tuwing gagalaw. Huwag kang maging mapusok. Hayaan mo si Boyet. Mahihiwalay ang atensyon ng iba sakaling magkaroon ng komosyon. Isa din yan sa pagkakataon na pwede na tayong sumalakay. Pero ang baho mo talaga. Sa susunod, huwag kang makipagyakapan sa gabunan ha. Para kang dumi. Mas lalong nagalit si Adong nun. Para bang gusto niya umanong saktan itong matandang kasama. Pero nagpigil lang siya. Binara na nga siya. Sinampal pa siya ng kahihiyan. Pinanood lang umano nila si Boyet hanggang sa sumimple ito ng tayo at inipit ang leeg ng isa sa mga kalaban. Hindi man lang nakasigaw nun. Inggit na inggit si Adong, lalo na nang makita niyang napapatango si Juan. At naririnig niya pa ang katagang, "Ayos! Tama lang yung ginawa mo, Boyet. Isa-isahin mo. Dahan-dahanin mo nang mabawasan ang mga bantay." "Teka, tayo anong gagawin natin?" tanong ni Adong. "O may sinabi na ba ako? Huwag kang manabik diyan. Mag-antay ka sa hudyat ko." Panay bigkas na ng mabigat na salita ni Adong. Pero wala talaga siya magawa nun. Hanggang sa naubos na lamang ni Boyet ang ilang mga nakabantay sa gilid-gilid. Wala man lang nakatiktik sa ginawang yun ni Boyet. Payapa pa rin ang lugar at patuloy sa kasiyahan. Hanggang sa maya-maya pa, inangat na ni Boyet ang kanyang kamay. Nakikita ito nila Adong at halata dito na sila na ang sinesenyasan. Tumayo na si Juan. Nagmungkahi ito kay Adong kung saan siya tutungo. Sumunod daw sa kanya ang binata. Bantayan ang likuran ni Juan at babantayan naman ni Juan ang harapan. Ayon kay Adong, gustong-gusto niya na umanong gumalaw. Pinaparinggan pa niya si Juan pero ang sabi nito, huwag umanong magpalukob sa galit. Dahil sa oras na mangyari yun, baka hindi na madiktahan ni Adong ang sarili. Dahil ito sa tangang daladala niya. Dagdag pa ni Juan, si Adong lamang ang may lihitimong tangan na katulad ng kay Juan. Si Boyet umano, pahapyaw lamang ito dahil wala siyang tiwala kay Boyet. Isang patunay na dyan na kumilos na lamang mag-isa. Huwag mong isiping nabibilib ako kay Boyet. Ang totoo, mas binibigyan pa kita ng halaga kaysa sa kanya. Kaya ganun na lang ang pag-iingat ko sa iyong animal ka. Huwag ka manunulak ha. Ay nako, bitawan mo ko. Paano ba naman kasi? Itong si Adong, garbo lang ang umiiting. Pero ang totoo ay kinakabahan din siya sa mga sandaling yon at dikit siya ng dikit kay Juan. Hanggang sa makarating sila sa isang bahay doon. Dito ay tinanaw nila ang ilang mga tao malapit sa siganang apoy. Ang ilan pa dito, languna sa alak. Pero may kahina-hinala ang kinikilos. Wari ba may napansing kakaiba sa paligid nun? Kaagad namang inabisuhan ni Juan si Adong na huwag patawid sa kabilang bahay. Hanggang sa may paparating sa kanilang direksyon umano. Dalawa ito at nakaumang pa ang mga baril. Tapos yung naiwan sa siga ng apoy, nakatanaw sa mga taong patungo sa kanila. Abay, naloko na. Kung kailan alam kong pagkakataon na, matitiktikan tayo. Humanda ka Adong ha? Mungkahi ni Juan. Sabay hudyat kay Boyet na nasa kabilang bahay lang.
Nakuha naman kaagad ni Boyet ang ibig sabihin. Kumaripas ng takbo si Boyet patungo sa masukal na lugar. Dahilan namang nabaling ang atensyon ng mga tao. Imbis na malapit na sana sa kinaroroonan nila Juan, tinungo na ng mga ito kung saan tumakbo si Boyet nun. Walang hiya. Mautak talaga tong kaibigan mo, ano? O sige, kumilos na tayo. Kaagad tumakbo ang dalawa. Mabilis ito at patungo doon sa mga walang malay na lasing. Pinagtataga nila ng itak ang mga ito. At matapos makitilan ng buhay, hinila ng dalawa sa masukal. Hinanap ni Adong ang tinawag ni Juan na Palomar. Naroroon ito kasama ng mga kalalakihan na nagtungo kay Boyet. Samantalang si Juan naman ay hinagilap si Supremo. Bigla na lamang kasi itong nawala. Ang sabi ni Juan, iisa-isahin niya umano ang mga bahay. Baka umano nagpapahinga na si Supremo. Si Adong naman ay sinabing sasalisi umano siya at tutulungan si Boyet nun. Ayun nga ang nangyari. Habang palapit ng palapit si Adong doon sa mga taong tumutugis kay Boyet, tinitignan niyang maigi si Palomar. Parang binata lang ang postura. Makisig ang pangangatawan at halatang may daladalang tangan. Dahil may kung ano daw itong nasabit sa leeg niya. Tapos may burda din. Pero hindi katulad ng kay Juan. Burda na parang pugante ang nakikita niya kay Palomar. Ilang saglit lang ay kumabig kaagad si Adong sa madilim na bahagi. Hanggang sa hindi niya namalayan na may nakaantabay pala doon. Nagulat pa ito sa biglaang pagdating ni Adong. Tinutukan siya ng baril. Pinaputukan. Pero mabilis na nakailag si Adong at kaagad niyang sinunggaban ng taong yon. Nabulabog na ng tuluyan ng lugar. Nagkasigawan na ang mga sibilyan at patungo kay Adong ang mga ito. Mabilis namang tumakbo si Adong patungong gubat. Kaagad niya kasing naisip na dalhin ang laban sa masukal na lugar. Pero nang makarating siya sa loob ng gubat na yon, hindi siya sinundan ng mga ito. Sa halip ay tinanaw-tanaw lamang siya ng mga ito sa malayo. Kaya pala, dahil may nagdidikta sa mga ito. Walang iba kundi si Palomar. Nakikita niya ang pagkumpas ng kamay na waribay palibutan ng lugar. Hinanap ngayon ni Adong si Boyet. Hanggang sa nakita niya itong nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. Pero katulad niya ay nakatago sa isang puno. Adong, sa harap mo, tingnan mo! Pagsipat ni Adong sa tinutumbok na lugar nito, nanlaki ang mga mata ni Adong dahil may paparating sa kanya. Nagmumula ito sa loob ng gubat. Napakaitim at halatang aswang. Animal, kung kailan maayos yung pagkakatago ko, may nakakita pa. Boyet, alis to. Mukhang may dalawa pang patungo sa'yo eh. Sigaw ni Adong. Nakita niya kasing dalawa sa mga armado ang patungo kay Boyet. Alam ko, unahin mo na lang yung sarili mo. Sabat naman ni Boyet noon. Inakala pa noon ni Adong na iisa lamang ang aswang. Pero dalawa ito. May nakikita pa siyang nasa ibabaw umano ng puno noon. Pero hindi ito naging dahilan para matakot si Adong. Nang malapit na umano sa kanya ang aswang, naghubad na siya ng damit. Dito ay sinalubong niya ang aswang na yon. At doon ay inundayan ito ng pagtaga ni Adong. Pero hindi niya inaasahan na napakabilis nito. Umatras lang at bumuelo ng pagsunggap sa kanya. Hinarang naman ni Adong ang itak, sabay saksak gamit ang kutsilyo pero hindi pa rin tinamaan yon.
daplis lamang umano. Napakalikot ng gabunan. Kasabay nito ay nakita niyang lumundag na ang isang aswang mula sa itaas ng puno. Dito na nataranta si Adong. Idagdag pa dyan na may paparating pa mga armado. Mabuti na lamang at kumilos na si Boyet. At muli ay bumaling doon kay Boyet ang atensyon ng mga armadong yon. Kung kaya naman pinoproblema na lamang ni Adong ay ang dalawang aswang. Napapaisip si Adong nun kung paano napatumba ni Boyet ang aswang na sinabi ni Juan. 3 kasi ang napatay. Pero kung ikukumpara ngayon, nahihirapan si Adong, lalo na nang kumilos na rin ang isa nun. Kung kaya naman tumakbo na lamang si Adong na wari ba'y hinahabol ng malalaking aso. Takbong kabayo pang ginawa niyang yon. Walang lingon-lingon, pero alam niya sa sarili na nakasunod lamang ang mga ito. Hanggang sa huminto na si Adong at kasabay ng paghintong yon, gumilid ito sa isang puno. Pinakiramdaman niya ang paparating na dalawang nilalang hanggang sa ninakawan niya ito ng paghambalos gamit ang itak. Tinamaan ang isa at gumulong-gulong ito sa lupa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Adong. Kaagad niyang tinaga ang leeg nito. Habang paparating ang isa pa, nakatingin lang dito si Adong pero hindi niya pinapahalata. Nagkunwaring wala lamang si Adong noon. Nang sunggaban siya nito, dito na sinalubong ni Adong ng pagsaksak noon. Sa kabutihang palad umano, napuruhan niya ito at sa gitna pa ng dibdib. Dama niya ang pagtagos ng patalim. Umungol ang aswang at rinig niya ang pagbulubok ng bibig nito. Kasabay naman ito ay nagkaputukan na banda sa kinaroroonan ni Boyet. Nang matiyak niyang wala ng aswang sa paligid nun, dito na siya nagtungo sa kinaroroonan ni Boyet. Pero naabutan niyang wala ng kalaban. Hinanap niya ngayon si Palomar. Ang sabi pa ni Adong, nakita ba umano ni Boyet yung malaking tao na yon? Ayon naman kay Boyet, hindi daw lumapit. Kinawayan na umano siya doon sa maliwanag pero hindi pinaunlakan ni Boyet ang hamon. Alam niya kasing patibong lang ang pagtawag nito sa kanya. Teka, saan ka pupunta, Adong? Pupuntahan ko. Wag! Tingnan mo, 2 lang yung napatumba ko dito. 5 yung sumugod. Alam na nila kung ano meron sa atin. Maiging magmatsyag muna tayo dito. Mungkahi ni Boyet. Pero hindi nakinig si Adong. Sa halip ay pinandilatan ng mata si Boyet noon. Naglakad na si Adong at napilitan namang sumunod na lamang si Boyet sa kanya. Pero sa mga sandaling ito, ganoon na lang ang pagbabantay ni Boyet sa bawat gilid ni Adong. Hanggang sa bigla na lang may nagpaputok. Sa mga sandaling ito ay nakaramdam ng pamamanid sa katawan si Boyet. Pagkapa niya sa tagiliran niya, may tama siya ng baril. Tumalab ito sa kanya. Kasabay nito ang sakit na nararamdaman na siyang nagpabagal at unti-unting nagpaluhod kay Boyet sa lupa. Kaagad namang inalalayan ni Adong. Nagulat si Adong nang makita si Boyet na duguan. Anong nangyari? Tanong ni Adong. Sabi ni Boyet, hindi niya alam. Tinablan na lamang umano siya. Hanggang sa dumating na si Juan. Ang sabi nito ay ano daw ang ginagawa nila. Kaagad namang pinaalam ni Adong na sugatan si Boyet. Tinablan ka? Si Palomar na ang bumaril sa'yo. Dito lang kayong 2. Huwag kasi kayong padalos-dalos. Hindi na nagbigay komento pa si Adong.
Minabuti niyang bantayan si Boyet. Nakikita niyang tila hirap na ito. Sinisisi ni Adong ang sarili noon. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi dapat mangyayari kay Boyet yon. Kinapa niyang sugat. Nasa bandang kilikili ito. Tumagos ito sa likuran. Sa tingin ni Adong ay hindi naman napuruhan ng importanteng bahagi ng katawan. Pero nag-aalala siya at baka maubusan ito ng dugo. Kung kaya naman binuhat niya si Boyet at nilayo sa lugar. Naisip niya na magiging ligtas sila sa malayo at malaya ding masasalba niya si Boyet. Nang ilang distansya na sila, dito na hinubaran ng damit ni Adong si Boyet. Pinisilang sugat at gamit ang damit ay binalot ito sa sugat niya. Dumadaing si Boyet noon. Para bang ilang saglit lang ay mawawala na ito ng buhay. Tarantang-taranta si Adong. Huwag kang pipikit ha. Tumingin ka lang sa akin, Boyet. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng putukan ng baril. Pero hindi na ito nagmumula sa kabahayan. Doon na sa kabilang banda ng gubat. Ilang segundo lang ay natahimik na lang ang lugar. At dito ay nakita ni Adong na may taong papalapit sa kanila. Si Juan yon. Pero may sugat din ito. Magpaganon pa man ay halata namang malakas pa. Nang makalapit na si Juan, kaagad nag-usal ng kung ano ang Ginoo. Sabay dampi sa dibdib ni Boyet. Nagulat si Adong kasi para bang pinapalala pa nito ang sakit sa katawan ng kaibigan. Mabubuhay pa siya. Mabuti at napigilan mong pagdurugo. Bukas na umaga tayo aalis dito. Ililigpit ko lang ang mga labi. Anong ginawa mo kay Boyet? Tanong ni Adong. Kinakargahan ko syempre. Para indahin niya yung sakit. Anong akala mo pinapatay ko? Magantay lang kayo dito. Inantay nga ni Adong si Juan. Mga 2 oras din yun. At madaling araw na sa mga sandaling ito. Nang dumating na si Juan, ito ang nagkarga kay Boyet sa likod nun. Nagtanong si Adong kung patay na ba umano ang pinakapakay nila sa lugar. Ang sabi ni Juan, buhay pa umano ang Supremo. Binigyan ng pagkakataon ni Juan. Pero si Palomar, patay na. Mabuti na lang at naipit umano si Palomar kaya hindi nito nagawang magamit ng maayos ang baril niya. Inakala pa ni Adong na namatay na si Boyet. Bagsak na kasi sa balikat ni Juan ang mukha nito. Kung kaya naman tinapik-tapik niya ang pisngi sabay sabi ng, Huy! Gising! Naku, yari ako sa nanay nito. Sabing wag matulog eh. Langihan naman oh. Tumigil ka dyan, Adong. Buhay pa ako. Gusto ko matulog eh. Pakialam mo. Napatawa na lamang si Juan ng mga sandaling ito. Wala ka bang tiwala sa akin, Adong? Ano bang sabi ko ay buhay pa siya? Ngayon nag-aalala ka sa kanya pero kanina galit na galit ka. Tumahimik ka nga dyan at ituon mo na lang ang atensyon mo sa dinadaanan natin. Mauna ka. Hindi nakakibo si Adong. Pero sa kabila ng lahat, masaya siya. Maayos lang pala si Boyet. Ang ikinatatakot niya kasi kapag nasawi, tiyak na puputaktihin siya ng mga tanong ng mga kaanak nito na wala naman siyang maisip na may idadahilan. Napakahirap pa naman umano ipaliwanag ang nangyari. Sino ba namang maniniwala? Sa kabutihang palad ay buhay nga daw si Boyet. Ayon pa kay Juan, ginamitan ng pangbasag ni Palomar ang baril. Maaaring tinarak daw ito sa lupa o hindi naman kaya ay pinahiran ng sariling dugo. Walang ibang pambasag sa poder na tanga nila kung hindi ang ganoong paraan. Pero dapat ang taong magsasagawa nito
ay may malakas ding karunungan. Dahil kung hindi, kahit pa man itarak sa lupa ang baril, hindi sila tatablan nun. Maliban na lamang kung nagpapahinga ang burdang mutya. Katulad na lang ng hindi inaasahang tagpo. Yun bang wala silang alam na papatayin sila? Yun daw, tatablan sila ng anumang sandata. Pero kapag nasa tensyon umano, ay kusang magbibigay proteksyon sa katawan ng burdang mutya na yon. Idagdag pa dyan ang tanga nilang kabal na galing sa omo. May mga magagaling magpanggap na aakalain mong hindi banta pero may balak palang masama. Yun ang kahinaan ng tangan nilang dala. At isa pa, yung lason. Si Adong naging bihasa, maging si Boyet. Pero hindi sila nagpakatanyag. Mas piniling mamuhay sa normal na kagaya lamang ni Juan. Pumanaw umano si Juan ilang taon nang nakalipas. Hindi nila alam ang dahilan. Nagpatiwakal na lamang umano ito. Pero ang hinala ni Adong ay baka ang tangan din ng dahilan. Ito kasi ang laging sinasabi sa kanya noon ni Juan. Lahat daw ng bagay na ginagawa ni Juan, partikular na lamang sa gustong makamtan at makuha ay may kapalit nun. Bagamat para sa kabutihan, pero dapat pa rin itong pagbayaran. Ayon pa kay Adong, maaaring sinisingil na si Juan sa lahat ng pinatay niya. At yung nakausap ni Juan na malaking nilalang, sundo niya ito. Yun bang parang demonyo? Wala kasi siyang ibang maisip noon kung ano talaga yon. Kahit anong tanong niya kay Juan, hindi din naman ito nagsasabi sa kanya. Balang araw lang daw, malalaman din ni Adong kung ano yon. At depende ito sa kung paano dalhin ni Adong ang kanyang sarili. Kaya yun lang ang konklusyon niya. Sundo talaga yon. Pero hindi siya sigurado kung magpapakita ba ito sa kanya. Dahil hindi naman ganun kalala ang mga nagawa niyang pagpaslang nun. Siguro, yung mga katulad lamang ni Juan ang kinukuha nito. Lahat ng pangyayaring ito, dahil lamang sa taong naging girilya, bordadong girilya sa Negros.